Kamusta mga kawain? Yan. Naku, ang haba ng long weekend nyo, kawan. Grabe ang long weekend na dumaan, no? Sana all nakapag long weekend, no? Nasulit ang long weekend. Ano yan, kawan? Happy Tuesday sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao. O nasan ka man lupalop ng mundo ngayon, no? Kung nasan ka man ngayon, nagtatago sa sulok ng iyong tahanan. Hello sa'yo, kawan. Good afternoon. Hello rin sa mga kawan natin dyan nasa ibang bansa. Good afternoon sa inyong lahat, mga kawan. At kung ano man oras ang inyong oras ngayon sa bansa ninyo na tatrabaho kayo o nakatira, no? Kinatatayuan ngayon, no? Yan na lang, kinakatayuan na lang. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ayan mga kawan, Mga kawan, sino nakapanood ng FIBA? No? Nakapanood ba kayo mga supporters ng syempre dito ginaganap yan. Lahat naman tayo siguro nakatutok at updated tayo sa mga pangyayari ng FIBA, di ba? Ito mga kawan, no, nangyari nakaraan. Unang laban nila is Dominican, di ba? Pangalawang laban nila is Angola versus Gilas, Pilipinas. No, nakaraan lang yan. August 27, nangyari yan, kawan. Kaso nga lang, natalo ang Gilas, Pilipinas. Pero, kawan, grabe. 13,000 fans ang nanood sa game ng Gilas, Pilipinas versus Angola. Grabe yun, sobrang dami. At ang nangyari pa dun, kawan, yung unang-unang pumuntos, alam mo, kawan, syempre si Junmar Pajardo, at nagpaksiklab talaga si Junmar Pajardo dun ng kanyang slam dunk dun, kawan. Grabe. Nasundan pa yan, kawan, yung pinakawalan. First quarter, kawan, grabe ang pinakita na galing likse ng Pinoy, no? Sinamahan pa yan, no, ng score ni Jordan Clarkson na 3 points. Kawan, grabe, nagpakita kagad sila. At syempre, hindi nagpahuli. Ang batang-batang si Kai Soto, no, nagpakita din ng 2 points. Kaya nga yung first quarter nila, kawan, lamang ang Pinoy. Lamang tayo, Gilas, Pilipinas, yung una. Lamang na lamang tayo 19-12. Bruin mo, ilan ang lamang? 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nagbilang pa talaga ako, kawan, no? Pito ang langalamangan nung una. Tapos yung second quarter, kawan, 26-17. Halos umabot ng 11 points ang lamang natin. No, second quarter yan. And then yung pagka-halftime na, ayun, dikit pa rin ang laban, kawan. Nakahabol na ang Angola. Pero, alam mo yun, kawan, dikit pa rin. Hindi pa rin tayo natatakot na baka matalo tayo. Kasi, meron nga tayong Jordan Clarkson na inaasahan. At syempre, maraming player din na magagaling. Pero kaso nga lang, yung sa fourth quarter, kawan, lumabo na. No? At lumobo na. No? Ang tambak ng Angola sa Pilipinas. Pilit man humabol ng mga Gilas Pilipinas natin, nagtapos ang score natin ng 80-70. No? 80 po ang Angola, sa kalamangan ng Angola 80, at ang Pilipinas naman po ay 70. No? Sayang kawan, dahil maraming mga komento, maraming mga komento ang mga ibang kawan natin sa social media. Talaga nagte-trend na may mali daw yata ang coach, hindi daw yata nagagamit ang mga ibang player, o meron naman daw na inaasahan lang daw natin ang highest pointer nga daw natin na si Jordan Clarkson na nagpakita ng 21 points sa isang laro na yon. Pero ganun pa man, kawan, hindi pa natin alam talaga kung bakit tayo kinukulang at parang kinakapos. Kasi base lang rin sa akin, syempre sa mga basketball player dyan, may mga kanya-kanya tayong paniniwala.
Siyempre, may mga magagaling talaga tumingin. May mga coach din na nakikinig sa atin dito. May mga player din na nakikinig sa atin dito. Meron naman na magaling talaga. Kahit hindi naglalaro, magaling talaga siya sa mga pagtingin, no? Pagdating sa laro ng basketball. But hindi man natin masisi yung coach ng Gilas Pilipinas. Tignan natin kung kaya pa, no, ng Gilas Pilipinas, kasi sa plus-minus points po tayo, kawan, negative 13 po tayo. And nasa pang-apat po tayo. Ng Group A natin, kawan, ang nangunguna po is Dominican, Italy, Angola, and Philippines. So kanina ay mamaya, milaban po ang Pilipinas versus Italy. Sana makamit man lang, no? Kahit isang panalo, kawan. At tayo pa naman ang host, di ba? Tayo pa naman ang host, di ba? Sana naman, no, manalo naman tayo. Naniniwala tayo sa Pinoy. At syempre, kawan, ang player pala ng Angola na tumalo sa Pilipinas, player po ng Houston Hawks, si Bruno Fernando, no? Yan po yan, si Bruno Fernando ng Houston Hawks. Yan po. Anyway mga kawan, good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Hello, Jen! Policarpio, no? Hi DJ, pa-shoutout ako dito sa bahay habang nanonood. At pa-request ako ng Tanging Sayo Lamang by Jerome Abalos. Salamat DJ. Sige, mamaya patugtugin natin yan yung request mo na yan. At hello rin kay paring Romar. Good afternoon, paring Romar. Happy watching right now. At hello rin sa mga ibang kawan natin na nakatutok ngayon sa 1FM. Anyway mga kawan, pag-usapan natin ang katanungan ko ngayong araw na to. Naku, maganda to, kawan, Ang katanungan ko ngayong araw na to, kawan. Sino, no, ang bayani mo na wala sa libro pero handang magbuwis ng buhay? Wow, no? Maraming mga ganyan, kawan, Maraming may mga bayani tayo na wala naman sa libro. 'Di ba? Na handang magbuwis pa rin ng buhay. And syempre, kawan, binabati ko pala ang lahat ng National Heroes Day, no? Kahapon, no? At ngayon, syempre, kawan, ipag-ano pa rin natin yan, no? Celebrate pa rin natin yan mamaya, kawan. Hello rin kay Sir Glenn Ordinario. Babawi tayo mamaya, sir. Ayan, no? Sabi ni Sir Glenn Ordinario, no? Ayan, no? Yan, sana makabawi tayo, Sir Glenn, no? Sana man lang nakalusot-lusot man lang tayo, no? Pero naniniwala din ako na ang Pilipinas ay makakalusot mamaya. Anyway, mga kawan, halika na at pag-usapan natin. Huwag kayong mawala. Text line natin ngayong araw na to, 0998-9619-711 sa buong kapuluan na pwedeng mag-text sa atin. Huwag ka na mahiya. At syempre, meron tayong Facebook Live ngayon na pwede ka mag-comment. At ang katanungan ko nga ngayon, kawan, merong mga bayaning walang sa libro pero handang magbuwis ng buhay. Ikaw, kawan, para sa'yo, sino ba ang bayani mo na wala sa libro? Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Kawan, no, speaking nga ng mga National Heroes Day ngayon, kawan, matanong ko muna, kawan, doon na muna tayo nasa libro. Sa libro muna tayo, kawan. Sino ba ang ang idol mo na pambansang bayani, no? Kumbaga kasi pag pambansang bayani, si Jose Rizal ang pumapasok agad But alam nyo, kawan, ako para kung ako tatanungin, ang idol ko sa mga bayani nasa libro, si Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio. Kasi para lang sa akin, ang ganda ng kombinasyon niya Ang ganda lang ng kombinasyon niya na ito, tapang talaga ang pinaglalaban. Ito naman, utak at katapangan din ang pinapagana. Kaya naman, iba talaga si Andres Bonifacio Although na gumagamit din naman siya ng estratehiya niya, pero yun, parang do or die na agad Patayan na agad tayo. Sige na, laban na agad to, di ba? Das na agad. No, pero base sa mga nabasa kong libro, kawan, isa silang dalawa na maraming naging papel upang makamit natin ang kasarinlan ng ating bansang Pilipinas. Ayan Wow, ang lalim naman ang kasarinlan, no? Wala lang, nagtatali-talinawan lang ako, hindi ko talaga alam. Kasarinlan. Hindi.
Hindi yan, no? Para makamit ang kasarinlan ng Pilipinas, kawan, no? Sila, para lang sa akin, ha? Pero syempre, marami pa rin naman tayong, Apolinario Mabini, ang dami pa rin naman, di ba? Ang dami pa rin na, General Luna, ang dami. Madami tayong mga bayani na nagbuwis, no? At nagbigay ng buhay nila dito sa Pilipinas. Anyway, mga kawan, ito na nga, punta naman tayo, kawan, sa mga bayani na wala sa libro. Kadalasan, sino ba mga bayani wala sa libro, kawan? Siyempre, mga doktor. Bayani yan, Para sa akin, bayani yan, kawan, Yung mga doktor, yung mga guro, yung mga sundalo na hindi naman na naikukwento, di ba? Namamatay, mga pulis na matitino talaga, di ba? Na inaalay ang buhay nila, mga inhinyero, yan, mga engineer, di ba? Mga yan, katulad yan ni engineer, isang bayani yan, di ba? Engineer, naniniwala ka ba na bayani ka? Hininyero, no? Alam nyo, kawan, lahat naman tayo, kapag may magandang hangarin, di ba? Para sa kapwa natin, di ba? Isa kang bayani niyan, kawan. Para lang sa akin, ang mga, katulad nga yun, kawan, kwento ko lang sa inyo. Meron akong ini-interview, kasi di ba nga naglabas nga kami ng sino ang bayani na idolo mo, di ba? Parang ganun tanong Sa kanya, sabi niya, ang mga bayani para sa akin, o dapat kong idolohin na bayani. Ang ganda lang sagot niya, yung mga tao na tunay ang hangarin sa pagtulong. Yung tao na buhay hanggang ngayon na tumutulong kahit sa likod o nandyan man yung camera. Kasi kawan, alam mo, maraming mga tao na hindi nagva-vlog, wala sa politika, wala siya sa politics, wala siya sa pagba-vlog, wala siyang ibang platform na para malaman na tumutulong siya. Pero tumutulong siya. At yun ang pinopoint nung nakausap ko na na-interview ko. Yun dapat ang mga bayani para sa akin. Kasi alam mo, although na dahil sa Pilipinas, pero ngayon kasi iba rin ang sitwasyon. Sabi niya, ang sitwasyon natin kasi ngayon ay maraming nagugutom, maraming problema, maraming isipin, maraming mga walang trabaho, di ba? So, may mga kanya-kanya tayong paraan para maging bayani dito sa ating bansa. So, ganda lang, no? Naganda lang. Para sa akin, interesting yung answer niya dun sa question ko. Anyway, mga kawan, para lang naman sa iba, no? Na itatanong na atin ngayong araw na to, sino nga ba ang bayani para sa inyo? No? Sabi naman dito nila Camille Incoy, si Jesus daw at ang kanyang magulang. No? Wow, ang ganda naman yun, no? Totoo naman yun talaga, kawan, no? At sa mga ibang kawan rin, no? Sila Aurora Novino, si Jesus at ang parents niya daw, no? Parents, no? Alam niyo, kawan, para sa akin naman, ang bayani ko sa sarili ko, mamaya nyo na malalaman, no? Ano yung sabihin? No, pero ito naman, kawan, sa iba naman na kawan natin na nanonood naman dito, para naman daw sa kanila ang kanyang asawa, ang kanyang bayani, na halos ilang taon na nagsasakripisyo para pagpaguran at maging maganda ang kinabukasan nila. OFW po pala yung asawa niya, no? Alam nyo, kawan, totoo yan, bayani yung mga yan, kawan. Bayani yung mga OFW. Isa sa mga bayani natin na dapat ituring yan, no? Alam nyo, kawan, bayani yung mga yan dahil, alam nyo, ang hirap pumunta sa ibang bansa, may pagsapalaran sa ibang bansa para lang mabuhay mo yung pamilya mo. Diba? Malayo ka na sa pamilya mo. Ibang lahi pa pinapakisamahan mo. Diba? Ang hirap naman yun talaga, kawan, Ang hirap niyan, isa yan sa mga mahirap. At alam mo, kawan, isa pa sa mga tinuturing kong bayani. Para lang sa akin to, Sorry, kawan, sorry. Kung para lang sa akin ito, isa sa mga sa bayani ko to, Alam niyo yung mga garbage collector? Alam niyo yung mga basurero? Diba? Siyempre, alam niyo. Alam niyo yun, siyempre. Alam naman di kayo. Alam niyo yung mga basurero, kawan? Ang hirap kaya ng ginagawa nila. No? Hindi lang sa wala silang choice, 'di ba? May choice sila. Pwede silang gumawa ng ibang bagay, 'di ba? May choice sila.
But, alam mo yun, para piliin nila yung ganong trabaho. Ang hirap yun, ha? Ang hirap yun na mangongolekta ka ng kalat ng iba, tapos hihiwalay-walay mo, tapos dadali mo sa ano. Ang hirap yun, kawan. Sobrang hirap yun. Ang init-init, iniikot nyo yung buong barangay, iba't ibang barangay para makakolekta ng kalat, para luminis isang kapaligiran. Para sa akin, isa yan sa mga tinuturing kong bayani. Para lang sa akin, ha? Para lang sa akin, kawan. But, syempre, kawan, may mga kanya-kanya tayong mga bayani na itinuturing, but wala man sa libro, maraming bayani ang nagbubuwis ng buhay nila at nag-aalay ng buhay nila para sa mga tao dito sa ating bansa. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Pero yung mga kawan, ito nga yung katanungan natin kanina, no? Na sino ba ang hero mo, kawan? Nawala sa libro, na handaring magsakripisyo ng buhay niya. Diba? Para sa akin, kawan, para sa akin, kawan, syempre, ang aking mga magulang. Kasi sumagot yung mga kawan natin kanina, ako naman, sasagot din ako. Para sa akin, kawan, ang aking mga magulang. Unang-una, kawan, bayani ko ang aking tatay. Dahil kahit maaga man siya nawala, wala ako dito sa mundo ko eh. Hindi ko makikita tong magandang mundo natin kung hindi dahil sa tatay ko. Kung hindi dahil sa kanya, sa kanyang dugo, sa kanyang sarili. 'Di ba? And pangalawa, kawan, at number one talagang bayani ko yan sa buhay ko, ang aking nanay. Bakit, kawan? Alam nyo, kawan, lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo, may mga kanya-kanyang bayaning gusto na wala man sa libro, pero tinitingala natin siya bilang bayani. Pero para sa akin kasi, kawan, ang aking nanay, ang aking bayani. Dahil sa sakripisyo niya sa amin, dahil nga maaga nga nawala yung tatay ko, maaga nga naulila kami sa aming ama, siya ang tumayo bilang isang ama at nanay sa amin. Lahat ginawa niya, sinakripisyo niya ang lahat para mapagtagumpayan namin ang buhay na to. At lahat-lahat inalay niya yung buhay niya para sa amin. But, hindi lang doon nagtatapos ang aking bayani. Dahil isa pa sa mga bayani ko, si Bong Labong. Yes, hindi nyo kilala yung name, but si Bong Labong po, stepdad ko po siya, kawan. Na isa po yan na gumabay at nagbigay ng ilaw sa aming tahanan upang mapagtagumpayan din po namin ang aming mga pangarap. Tingala po ko at saludo po ako sa tao na yan dahil napakabuti ng puso at napakalaki ng puso ng tao na yan. I love you so much, Papa Bong, at syempre sa aking mami. No? At pangalawa, kawan, bukod dyan, ako, iisa lang daw ang aking bayani pero ang dami ko na binanggit. Ang aking mga kapatid. Syempre sa mga kapatid ko, kawan, ang dami ko natututunan. And ang dami kong nakukuhang tips and ideas, 'di ba, sa kanila. So, para sa akin, yung mga taong hindi ako iniwan, yung mga taong nakipaglaban para matupad ko din ang mga pangarap ko, yung mga taong sinamahan ako para makamit ko to, kung nasan man ako ngayon, kayo ang aking bayani. Dahil sinagip nyo ako sa mga panahon na walang naniniwala sa akin. Sinagip nyo ako sa mga panahon na wala nakikinig sa akin. And kayo ang mga bayani ko. At syempre, ang mga listeners ko, kawan, kayo po ang bayani ko. Dahil naniniwala at nakikinig pa rin po kayo palagi sa akin at sumusuporta pa rin po kayo. Grabe po ang pagmamahal. Diba? Alam mo, kawan, ang sarap maging bayani ang ating magulang. Dahil nandyan lagi ang magulang. Sabi nga daw nila, diba, na ano man ang mangyari, diba? Ano man ang mangyari, hindi ka iwanan ng nanay, tatay mo. Ano man ang mangyari, ang nanay at ang nanay pa rin ang matatakbuhan mo sa oras na mangailangan ka sa buhay mo. Kaya nga, shoutout sa lahat ng mga magulang dyan at lalo na sa mga nanay na talagang hero natin. Love you so much, no? And big shoutout sa lahat-lahat ng mga kawan natin na lagi nakatutok sa atin. Anyway, mga kawan, maraming salamat sa inyo. Lagi lang kayo tumutok dito sa kwentuhan and lagi lang kayong sumubaybay, no? Sumubaybay sa amin.
No, nakawala ako eh. Sumubaybay kayo sa amin palagi at lagi lang kayo dapat makafollow. And syempre updated dapat din kayo, kawan, sa mga bago namin nilalabas. Mga kawan, maraming salamat sa inyo. Lagi lang kayo tumutok dito sa Kwentuhan ng Bayan sa 1FM. 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!